Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-372 na kabanata, Pera at Respeto. Masamang tiningnan ni Mickey ang mga estudyante, tila hinahamon ang sinuman na magsalita. Ngunit ang totoo, naghahanap lang siya ng isa na maaari niyang gawing target. Ano na? Bilis, sino ang sasagot? Tanong niya, habang ang mga miyembro ng gang ay itinaas ang kanilang mga armas, handa nang umatake. Ang mga estudyante ay nilamon ng takot. Kanina lamang, nagdiriwang sila ng kanilang tagumpay laban sa gang. Ngunit ngayon, tila bumalik sila sa simula. Anong problema? Bakit parang natahimik kayo bigla? Patuloy ni Mickey, na may kasamang ngisi. Sa kanyang senyas, isang miyembro ng gang ang pumili ng estudyante, at sinuntok ito ng malakas sa tiyan. Napaluhod ito sa lupa, hapong-hapo at halos masuka, bago muling sinipa ng gang member na nagpadapa sa kanya sa damuhan. Tahimik na pinanood ni Heidi ang lahat, pilit na pinapanatili ang kanyang mukha na walang emosyon. Napansin niya ang bagong grupo ng mga lalaban sa kanila ay hindi tulad ng mga baguhang siga na tinalo niya kanina. Ang mga ito ay mga bihasang mandirigma. Mabilis niyang pinag-isipan ang kanilang mga opsyon. Mukhang hindi na uubra ang pakikipaglaban sa pagkakataong ito. Kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan upang ligtas silang makalabas sa sitwasyon. Sinubukan niyang maghanap ng argumentong maaaring magamit upang makipag-usap sa mga ito. Napakunot ang kanyang noo sa simpatiya, habang pinapanood ang estudyante na pinili ni Mickey na pilit bumabangon, at hirap na hirap. Bago pa man makapagdesisyon ang sinuman kung ano ang gagawin, itinuro ni Mickey ang isa pang estudyante. Ang miyembro ng gang ay naglabas ng kutsilyo at itinutok ito sa leeg ng estudyante. Ang estudyanteng ito ay isa sa mga kanina lamang ay galit na galit kay Alex dahil hindi ito sumali sa laban. Ngayon, ang lahat ng kanyang tapang ay nawala. Nanginginig ang kanyang mga tuhod na parang babagsak siya sa lupa. May naramdaman siyang basa sa paligid ng kanyang mga binti, ngunit hindi niya alam kung pawis iyon o napaihi siya sa takot. Napakatahimik ng paligid, halos walang sinuman sa mga estudyante ang nagsasalita. Naging maginhawa siya ng kaunti sa paghinga at sa pagitan ng mga hikbi at sinabi, "Nagkamali kami. Talagang nagkamali kami. Hindi namin dapat ginawa iyon. Magbabayad ako. Kaya kong magbayad sa'yo, basta huwag mo lang akong saktan." Sa tono ng kanyang boses, malinaw na hindi ito isa lamang pangako. Mukhang kaya talaga niyang bayaran si Mickey ng malaking halaga. Ang kanyang alok ay nagbigay ng ideya sa ilang estudyanteng mayayaman din. Kahit pa kanina ay ipinagmamalaki nila ang kanilang paglaban, nag-iba na ang sitwasyon. Isa-isa, ang mga mas mayamang estudyante ay napaluhod at nagsimulang magmakaawa na hayaan silang magbayad kay Mickey upang makalaya. Ang mga nagtulig sa kay Alex sa hindi pagsali sa laban, ay ngayoy nagmukhang katawa-tawa. Isa-isa silang nagsalita, nagmamakaawa kay Mickey na palayain sila. Pinagmasdan silang lahat ni Heidi, kritikal ang tingin. Naiintindihan niya ang kanilang takot, ngunit hindi niya maiwasang maramdamang may kaunting paghamak sa kanila. Tumindig siya ng matuwid, matatag sa kanyang determinasyong makahanap ng paraan palabas ng sitwasyon nang hindi nawawala ang kanyang dignidad. Parami ng parami ang mga estudyanteng sama-sama sa mga nakaluhod na sa sahig. Kahit hindi sila kasing yaman ng ilang kaklase nila, naisip nilang mas mabuting mawalan ng pera kaysa mamatay. Iniisip ng ilan sa kanila na baka sapat na ang simpleng pagmamakaawa para makaligtas sila sa sitwasyon. Hindi. Ang unang estudyanteng nag-alok ng pera, nakasalukuyang may kutsilyo sa leeg, dahan-daang iniabot ang kanyang wallet at kinuha ang isang credit card. Iniabot niya ito kay Mickey bilang alok. Sa kanyang gulat, tinapik ni Mickey ang card mula sa kanyang kamay, dahilan upang lumipad ito palayo. Ang sarap siguro ng buhay kapag may pera, ano? Sigaw ni Mickey. Basta ka na lang maglalabas ng credit card, tapos na ang lahat ng problema mo.
Ganyan ba lagi ang nangyayari sa'yo? Nanlaki ang mga mata ng mga estudyante sa narinig. Marami sa kanila ang kumbinsidong pera ang solusyon, ngunit ang pagkakait sa kanila ng kanilang alok ay isa pang dagdag na kahihiyan. Sa isang pangit na ngisi, sinipa ni Mickey gamit ang kanyang saklay ang estudyanteng may hawak ng credit card, dahilan upang bumagsak ito. Akala mo kaya mo kaming takutin, sigaw ni Mickey. Ni hindi mo inisip ang magiging resulta ng ginawa mo. At iniisip mo bang pera lang ang kailangan para ayusin ito? Paano naman ang respeto? Ipakita mo sa akin iyon. Pinaghahampas ni Mickey ng kanyang saklay ang kung sino-sinong estudyante na madaanan niya. Nagsigawan ang mga estudyante habang nagkukubli, gumagapang at pilit na umiiwas sa kanyang galit. Ang unang estudyanteng nag-alok ng pera ay humagulgol, halos di na makahinga sa takot. Patawarin mo kami. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Pero ito lang ang maibibigay ko, pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon. Iaalok ko ang ari-arian namin, pera, lahat. Pakiusap. Wala na siyang maayos na nasabi, nagtatangkang mag-alok ng kahit ano kapalit ng kaligtasan. Sa wakas, napagod din si Mickey. Mahirap manghampas ng tao kung isa lang ang maayos niyang binti. Huminto siya, hingal na hingal at malalim ang paghinga. Sige, hinihingal niyang sabi. Gets ko na. Pera lang talaga ang naiintindihan niyo. Tumalikod siya sa estudyanteng nagsasalita at tumingin sa iba pa. Kaya desperado kayong magbigay ng pera. Nanlilisik ang mga mata ni Mickey, habang tumitig sa mga estudyanteng mabilis na tumango, halos lahat ay nanginginig. Oo. Magbabayad kami. Sabi ng ilan, nag-uunahan sa pagsang-ayon. Okay, maglaro tayo ng ganyan, malamig na sabi ni Mickey. Ang buhay niyo ay mas mahalaga kaysa sa pera, sigurado ako. At dahil napakarami niyo, sigurado akong walang problema kung magbibigay kayo ng $1 bilyong. Bayaran niyo kami ng ganyang halaga, at makakaalis kayo. Walang problema, di ba? Nanlamig ang buong grupo, bumalot ang kaba sa bawat isa. Hindi nila inaasahan ang ganoong kalaking halaga. Ang ilan sa kanila ay may mga iniisip na numero sa libo-libo, pero ang hininging halaga ni Mickey ay lampas sa kanilang imahinasyon. Nagsimula silang magtinginan ng may takot. Wala namang mahirap sa kanila, pero ni isa sa kanila, ay hindi ganoon kayaman. Alam ng ilan na may magagandang ari-arian ang kanilang pamilya, pero hindi nila alam kung aabot ang lahat ng pinagsamang kayamanan nila sa $1 bilyong. Hindi sila makapagsalita, natatakot na unang mag-suggest na masyadong malaki ang hinihingi ni Mickey. Alam nilang ang unang magsalita ay maaaring agad hampasin o, mas malala, patayin. Walang gustong magbakasakaling magalit muli si Mickey. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.